Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Talagang porsigido itong si Don Pepe na ipagawa ang DNA test dahil sa mga narinig niya dito kay Fidel at sinabi ni Fidel na hindi niya pwedeng sabihin ang katotohanan at kung ano ang kanyang ginagawa dahil sa talagang nirerespeto niya at talagang ganun ang kanilang rules and regulations dito sa hospital. Hindi po pwedeng ibigay ang mga detalye kung saan private ito at naiintindihan naman ito ni Don Pepe kung saan talagang nagpaturo ito kung saan ang laboratory. Dito na nga nagtanong at nagpa-konsulta itong si Don Pepe kung saan talagang porsigido itong magawa ang kanilang mga plano. Dito na nga ay kinuhanan niya ng specimen itong si Zoe at si Annalyn. Dito na talaga binati niya muna itong si Zoe kung saan wala na itong magagawa dahil kinuhanan ito ng buhok ni Don Pepe. At agad-agad naman itong pumunta sa Estridge Medical Center kung saan iniwan ni Annalyn sa kanya ang bote ng kanyang pinag-iinumang kape. Dito na talagang umalis si Don Pepe at nagpaalam na kay Annalyn at sinabi niya dito kay Annalyn na luluwas na siya ng Amerika at agad-agad naman tong sinabi ni Annalyn na ihahatid siya pero hindi nga sila nag-uusap ng kanyang ama at saglit lang naman siya doon pero ang ginawa nga ni Annalyn ay wala na siyang magawa kundi pakiusapan na lang ang kanyang lolo na batiin muna ang kanyang ama na si Dr. RJ Tanyag bago siya umalis. Pumayag naman dito si Don Pepe at talagang porsigido ito na malaman ang katotohanan at agad-agad itong nakipagkita sa kanyang investigador. Dito na nga nagkita sila na kung saan talagang naibigay niya na dito ang mga specimen. Dito na nga ay pinaalis niya na itong kanyang investigador kung saan dumating itong si Moira at dito na nagkasagutan sila kung saan gusto ni Moira na magkape muna sila ng kanyang manugang na si Don Pepe pero hindi nga ito pumayag dahil na-imbier na nga itong si Don Pepe kaya hindi nga ito pumayag na magkape sila ni Moira doon. Agad-agad naman itong umalis at talagang tinawagan siya agad-agad ng kanyang investigador at pinuntahan niya naman ito. Dito na sila nag-usap at talagang sinabihan siya ng kanyang investigador na huwag siyang mabigla kung ano ang kanyang mga nakikita. Dito na nagpaalam ang kanyang investigador na mauuna na lang dito sa Amerika kung saan talagang marami pa siyang gagawing mga papeles sa kanilang mga negosyo. At agad-agad naman itong pumayag si Don Pepe at naiwan na siya doon at siya na mismo ang nagbukas ng mga resulta. Binuksan niya muna itong kay Annalyn at dito siya naging masaya dahil sa talagang naging positibo itong si Annalyn sa anak nga dito ni Dr. RJ Tanyag at talagang kadugo niya ito at pinagdasal niya dito at nagpapasalamat siya dahil napakabuting anak itong si Annalyn. Pagbukas niya sa envelope ni Zoe kung saan talagang nagulat siya at ikinagulat niya dahil sa hindi nga ito magkamatch ang kanilang dugo at talagang hindi sila magkaano-ano. Dito na talaga tinawagan ni Don Pepe ang kanyang anak na si Dr. RJ at hindi ito sumagot. Pero ang nakasagot ay talaga ang katulong at hindi itong si Dr. RJ Tanyag. Sinabi ng katulong na pumunta daw ng Apex Medical Center itong si Dr. RJ at saka si Giselle at sinabi niya dito na talagang susundan niya at nung sinundan niya itong si Dr. Dr. RJ Tanyag ay talagang nakasalubong niya itong si Zoe. Dito na nagulat si Zoe dahil sa kanyang mga nakikita dahil nalaglag ang mga resulta na pinagawa ni Don Pepe. Kaya ano kaya ang mangyayari kay Don Pepe nung nakita na ni Zoe ang kanyang mga ginagawa kung saan ang resulta nga ng DNA ay naging negatibo nga nito kay Zoe. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.